May 10 araw ang kampo ni VP Sara Duterte para sumagot sa 2 impeachment complaints. Yan ay matapos deklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang mga reklamo. Nasa frontline balitang yan, Marian Enriquez. Raise your right hand. Sa botong 54 na pabor at 1 tutol, idineklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nag-iisang tumutol ay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Halos pareho ang mga grounds na inilatag sa 2 reklamo. Isa sa mga ipinunto ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na tignan ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara sa pagtukoy ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Kapansin-pansin daw ang paglaki ng ari-arian ng bise mula 18 million pesos noong 2008 hanggang sa 88.5 million pesos noong 2024. It is an increase of more than, I think, 1,200%. So we leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth, which is essentially part of the impeachable offenses that we would want to proceed with at this point. Isa naman sa mga pinuna ni Congressman Suntay kung may ebidensya bang magkokonekta kay VP Sara sa umano'y bagman nitong si Ramil Madriaga, bagay na tinabla ni ML Party List Representative Leila De Lima. We are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay VP Sara to prove that he is an employee or an authorized person para ma-direkta naman natin yung linkage nung dalawa. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. That's out of order. Giit ng House Justice Committee, wala namang epekto itong perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga sa gumugulong na impeachment proceedings. Ipasasabpina o ipatatawag din naman daw kasi si Madriaga para patunayan ang kanyang affidavit. Kung ang status po ni Mr. Madriaga ay confidential informant within yung sinasabi niya hong context of use of confidential funds, so ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado. We will see all of these things as soon as we subpoena Mr. Madriaga to the full impeachment proceedings po after a few weeks. Matapos madeklarang sufficient in substance, ipinag-utos na ng komite na padalhan ang bise ng kopya ng 2 impeachment complaints para masagot niya ito sa loob ng 10 araw. May 3 araw naman ang mga complainants para sagutin ang mga pahayag ng bise. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, target nilang muling mag-convene sa April 8 para naman i-determine kung sufficient ang grounds for impeachment. Doon palang malalaman kung uusad na sa pagdinig sa mga reklamo. Nakarating na sa kampo ni VP Sara ang resulta ng deliberasyon. At ayon sa defense lawyer nitong si Attorney Michael Powa, pag-aaralan nilang mabuti ang ginawang aksyon. Sasagot daw sila sa tamang proseso. Bakit ngayon laki nagsampa ng kaso? Nang matanong naman mismo ang bise ng media, matipid ang kanyang naging sagot. Marami akong ginagawa sa trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.